Bago ang lahat, history muna. Si Jalen Marcellus Brown ay pinanganak noong October 24, 1996. 27 years old. Isang NBA player na nasa Boston Celtics. Naglaro siya ng isang taon ng basketball sa kolehiyo sa California Golden Bears at pinangalan ng First Team All-Conference at Freshman of the Year sa Pac-12 Conference. Nag-aaral ng high school si Brown sa Wheeler High School ng Marietta, Georgia. Noong junior season niya ay nag-average siya ng 24.1 points, 8.2 rebounds, 4.1 assists, and 2 steals per game. Sa 6'6 na height ay pinangunahan niya ang Wildcats ng 29.5 overall record at tinalo ang Georgia sa GH East A Class 6A State Championship. Noong laban nila ay naipasok ni Brown ang crucial 2 free throws, 59-58, kaya naipanalo ang laban kontra Georgia. Maraming mga highlights itong si Idol Jalen Brown noong high school. Tulad ng nakapagtala siya ng 28 points at 11 rebounds sa 76-79 panalo kontra Harry Giles at Wesley Christian Academy. Nanalo din siya kontra sa team ni Malik Monk na Bentonville High School na nakapagtala siya ng 24 points. Noong senior season niya ay nag-average si JB ng 28 points at 12 rebounds. Pinangunahan niya ang Wheeler ng 30-3 overall record. Kaya masabi ko na magaling talaga itong si Idol Jalen Brown. Nanalo din si Idol Jalen Brown ng FIBA American Championship Gold Medal ng 2014 dahilan para mapili siya sa McDonald's All-American Voice Game noong 2015. Narank si Jalen ng 5-star recruit via Scout, ESPN at 247 Sports bilang pang-apat na best recruits sa 2015. Kasunod siya ni Ben Simmons, Scarla Bisari at Brandon Ingram at naging pangatlong rank siya sa Rivals. Noong May 1, 2015 ay nangako si GB na maglaro sa Golden Bears ng University of California, Berkeley sa ilalim ni Coach Cauzo Martin. Nakasama niya ang top recruit na si Ivan Rabb. Naging all-around prospect si GB dahil na rin sa kanyang athleticism. Nag-aral noon si Brown ng master's level sa Berkeley Cultural Studies at Sports in Education program. Natuto na din siya ng 3 lingwahe sa edad na 25 years old habang nasa college pa siya. Sa paglalaro niya sa Golden Bears ay nag-average siya ng 14.6 points, 5.4 rebounds, 2 assists sa loob ng 34 games. Nakapagtala siya ng mga matataas na score noong November 27, 2015 against Richmond at sa Utah noong January 27, 2016 sa parehong nakascore siya ng 27 points. Nasungkit din niya ang first team All Pac-12 at pinangalanan as Pac-12 Freshman of the Year. Hanggang freshman lang si JB sa college at nagpa-drop na sa NBA. Noong June 23, 2016 ay na-drop si Jalen Brown sa Boston Celtics na 3rd overall pick. Noong July 27 ay nag-sign si JB ng rookie scale contract sa Boston at nag-average siya ng 16 points, 6.2 rebounds at 2.3 steals sa loob ng 6 na Summer League games. Sa debut ni Brown sa Boston ay nakapagtala siya ng 9 points, 3 out of 4 shooting at nanalo kontra Brooklyn Nets. Noong November 3, 2016 ay nakapagtala si JB ng unang career high na 19 points, natalo nga lang kontra Cleveland Cavaliers. Tinulungan ni Brown ang Boston na makuha ang number 1 seed sa Eastern Conference at nag-advance pa sa finals noong 2016-2017 season. Pero natalo sila sa Game 5 kontra Cavaliers, ang dating team ni Lolo Brown. Naging productive si Jalen Brown sa kanyang rookie season kahit off the bench siya. Nasungkit din niya ang NBA All-Team rookie season. Noong 2017-2018 season, ay tinulungan niyang muli ang Boston para makapasok sa Eastern Finals pero nilampaso ulit sila sa Cavaliers sa Game 7 series. Noong 2018-2019 ay nag-struggle ng gusto itong si Jalen Brown dahil lagi itong tumitira ng jump shot at nawawalan din siya ng focus sa game. Maalala ko si Jackie McMullan ay sumulat ng article na Nobody Disappointed patungkol ito kay Jalen Brown at nasundan pa ng injury itong si Jalen Brown. Noong 2019-2020 season ay nag-sign ulit ng kontrata si JB ng 4 years, 115 million contract extension sa Boston Celtics. Noong December 28, 2019 ay nakapagtala ulit si JB ng 34 points kontra Cleveland Cavaliers. Tinulungan niya ang Boston na makapasok sa Eastern Conference Finals sa pangatlong pagkakataon sa loob ng 4 na taon na paglalaro ni Brown sa Boston.
Pero sa kasamaang palad ay tinalo sila sa team ni Butler na Miami Heat sa Game 6. Noong 2020-2021 season ay nakapagtala si Jaylen Brown ng 42 points career high at 5 rebounds na panalo kontra Memphis. Nakuha ni Jaylen ang 2021 All-Star Reserve at napangalanan na NBA All-Star. Di naman naging magandang taon ito ni Jaylen Brown dahil kailangan niya mag-undergo ng surgery sa kanyang scapulonate ligaments sa kaliwang bahagi ng kanyang kamay. Ito rin ang taon na nag-sign si Brown ng 4-year $106 million contract sa Boston Celtics. 2021-2022 season ay ang unang NBA final appearance ni Jaylen Brown. Nung laban nila kontra New York Knicks ay nakapagtala siya ng 46 points, natalo nga lang kontra Knicks sa double overtime. Noong January 2, 2022 ay nakapagtala si GB ng 50 points, career high at 11 points na overtime panalo kontra Orlando Magic. Nasundan pa yan ng triple-double na 22 points, 11 rebounds at 11 assists na nalo kontra New York Knicks. May pagkakataon din na umiscore ng parehong 30 points si Jaylen Brown at Jason Tatum. Kung hindi ako nagkakamali, kalaban nila noon ang Sacramento Kings. Natulungan niyang muli ang Boston para mag-advance sa Eastern Finals nang nilampaso nila ang Miami Heat sa Game 7 series. Pero sa kasamaang palad ay nakaharap nila ang Golden State Warriors at natalo sila sa kabila ng malakas na duo nila ni Jason Tatum. Noong 2022-2023 season ay umabot sila sa Eastern Finals pero natalo ulit sila sa team ni Jimmy Butler na Miami Heat. Ngayong season ay nag-sign si Jaylen Brown ng 5-year contract extension na naghahalaga ng $304 million. Nalagpasan niya si Nikola Jokic ng $276 million na pinakamayaman na kontrata sa NBA history. February 22, 2024 ay nakapagtala si JB ng pangatlong triple-double na may 13 points, 11 rebounds, 10 assists at may 3 steals na panalo kontra Houston Rockets. Noong February 1, pinangalanan si JB ng 3rd All-Star Game sa Eastern Conference Reserve. Ngayong 2023-2024 season, ito yung pinaka-best season ni JB. Noong April 7, nakapagtala siya ng 26 points kontra Portland ay nakuha na niya ang 10,000 career points. Sa ngayon ay nakapasok muli ang Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. Kalaban nila ang Indiana Pacers. Yung first game nila kahapon ay natalo nilang Indiana Pacers dahil na rin sa clutch 3 ni Brown na nauwi sa overtime laban sa Indiana Pacers. Abangan na lang natin kung makuha niya ang first NBA ring at matagal na gustong bawiin ng Boston Celtics ang championship trophy. Hanggang dyan na lang mga idol at mamamasada muna ang inyong tagapagbalita.